Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update for you for December 16 to 31, 2025. So, titingnan natin kung ano yung parating sa inyo. Second half ng December. Ayan, paalala lang ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo para mag-offer ng readings or any services or products, okay? Meron kasi nagre-re-upload ng videos ko, tapos nagpapanggap na na Mystic Queen PH. Tapos kung ano-ano ino-offer. Hindi po ako yon, ha? Kasi yan ay mga scammer. So, kung gusto niyo ng private readings, meron tayong link sa description at sa comment section. Okay? Doon lang kayo mag-book. Kasi that's the only way na makapag-book kayo for a private reading. Okay, let's see Aquarius. Ano yung energies for you December 16 to 31 for Aquarius? Oh, some of you are feeling lost. Bakit? Meron kayong hinahanap? Pwedeng literal, meron kayong hinahanap or hahanapin ngayong second half ng December. Pwede rin tong internally, no, na you are feeling lost. Hindi mo alam kung anong path yung tatahakin mo. Nako-confuse ka. Oh, you have the strength that you need. Oo, wag kang mag-alala. Ano man tong challenge na to na medyo magulo or something na medyo mabigat na pinagdadaanan mo. Meron kang sapat na lakas para ma-overcome yan. Okay? Oy, this is liberty, kalayaan. Kalayaan na magawa yung gusto mo. Okay. Minsan kasi pag masyado tayong, let's say, malaya, meron din kasi siyang downside na, alam mo yung tipong para kang pinakawalan sa isang malawak na lugar na hindi ka pamilyar, 'di ba? So, ang gagawin mo, parang kung saan direction ka pupunta, kasi hindi ka pamilyar, hindi mo alam kung ano yung i-explore mo. Okay? But I feel like you will have the strength that you need eventually para i-collect yung sarili mo at i-focus, i-center yung sarili mo on which path you want to take. 'Di ba? Halimbawa, yun nga, lumaya ka sa isang sitwasyon. Let's say, umalis ka sa isang relationship na toxic, magulo. And now, you are on your own. And you are trying to navigate life nang mag-isa ka lang. And you feel lost kasi pwedeng for the longest time, meron kang sinusunod na, routine or someone sa buhay mo na siya yung nagdidikta ng mga gagawin mo. And now, ikaw na yung in control, ikaw na yung driver. 'Di ba? But don't you worry. Sa ngayon, maaring nalilito ka, naguguluhan ka, hindi mo alam, feeling mo nawawala ka, but you will be able to find yourself again. You have the strength that you need to find yourself again. Okay? So, pwede rin itong sa kahit na anong gusto mong i-pursue sa buhay. For example, malis ka ng work mo, nag-resign ka. Tapos, feeling lost ka, hindi mo alam, ano ba ipupursue ko? Kasi minsan yung iba, natitrigger na bigla nilang aalis, magdidesisyon na hindi nila pinag-iisipan. And after that decision, yes, meron na silang kalayaan. But the question is, ano na yung next? 'Di ba? So, don't worry kasi you have the strength that you need to figure things out. Magigets mo rin yan eventually. Okay? 'Di ba? You have the Ten of Swords. This is a painful ending. But ito yung tipong final blow. Pero masakit man siya, pero eventually at least tapos na, 'di ba? Tapos na yung problema. Ace of Wands, it's time to explore new opportunities. And this is an exciting new beginning para sa inyo, Aquarius. You have the Hermit. Meron mang exciting new beginning sa inyo, you are also encouraged na maghinay-hinay
collect yourself, mag-self-reflect ka, at alamin kung ano yung action mo, no, moving forward. And with the hermit, may hawak siyang lampara or ilaw. So you have that guiding light. Yung light na yan, manggagaling sa'yo, galing sa courage mo, galing sa lakas ng loob mo. Oh, you have the devil. Nako, Aquarius, may tendency pa rin na may mga temptation sa paligid. When we say temptation kasi, ito yung mga bagay na pwedeng bumalik ka dun sa kinagawian mo na alam mong hindi na nakakabuti sa'yo. Pwedeng yan yung paglaya na nangyayari sa'yo. For example, mga unhealthy habits. So, lumaya ka dun sa unhealthy habits na yon, but you are on your own. And itetest ka ng universe kung talaga bang gusto mong lumaya dun eh. Kasi andyan yung temptation. For example, isang relationship. O, umalis ka na sana sa toxic relationship. So, nagtatry ka ng mag-figure out ng sarili mong buhay. And then, here comes the devil. Here comes the temptation. Ayan na naman, baka maging marupok ka. You have the magician. Kaya-kaya mo tong ma-overcome. Okay? Kailangan lang talaga, focus ka sa goal mo. What do you really want? Unang-una, i-figure out mo ano yung gusto mong gawin. Ano yung gusto mong explore. Diba? So, sa iyong kaperahan, you have the Page of Cups, the Three of Cups, and Justice. Alam nyo, yung mga kaibigan, mga taong hahayaan yung maka-impluwensya sa buhay ninyo, yung mga taong makakasama ninyo, napaka-importante ng mga to kasi sila yung magdidictate ng environment na gagalawan mo. Okay? Kaya pumili ka ng mga taong alam mong maganda ang impluwensya sa'yo pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, 'di ba, sa resources, para maganda yung maging resulta, no? Kasi at the end of the day, meron tayong choice kung sino yung mga sasamahan natin. Oo. Sino yung hahayaan nating maimpluwensyahan tayo? Kaya maging maingat ka rin sa pag-handle ng finances mo. Hindi siya yung tipong, okay, meron kang problema, ang solusyon is another problema. Hindi ganun. Kasi magpapatong-patong lang yung financial issues mo. Oo. Like for example, yung iba uutang, tapos ang pambayad nila dun sa utang, utang ulit. 'Di ba? So, pwedeng mag-pile up kasi. So, be careful sa iyong financial decisions. Yung mga actions na gagawin mo sa trabaho mo, huwag padalos-dalos. You are about to change how the games are played. O, meron kang kakaibang approach when it comes to your career path, to your finances, na kasi to pwedeng mag-work para sa'yo, pwedeng mag-work against you. So, that's why you have to be careful na kung ang decision mo is, ayan na nga yung decision mo, kailangan panindigan mo siya. At kung hindi ka pa ready, wag mo munang gawin. Okay? Sa relationship, you have the Five of Wands, the Wheel of Fortune, and the King of Pentacles. So, for your relationship, pwede ang kadil mo rito ay isang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. The Wheel of Fortune is about direction, destiny. So, some of you, kung galing kayo sa isang magulo na relasyon, maaring may magbabago rito kasi dadalhin ka sa kung saan ka nararapat. So, pwede kasi maraming mga pwedeng mangyari sa change na yan eh. Sa shift na yan. Pwedeng may separation for some of you, or merong lesson na matututunan kayo ng partner mo, o diba, may change. Or chance pala, but change. Change yung tingin ko rito. Anyway, ang sabi rito, rebuilding this relationship. Okay? For some of you, pwedeng medyo naging magulo yung relationship ninyo, but for some reasons, nagawa nyo ng paraan at aayusin ninyo. Diba? You also have self-love. So, dalawang energy na nakikita ko rito para sa relationship ninyo, ha? So, yung iba, yung relationship na pwede pang aayusin nyo. But if you are in a relationship na talagang feeling mo wala ng pag-asa, you will focus on yourself. Okay? You will focus on loving yourself, rebuilding yourself, and taking care of yourself. Aalagaan mo yung sarili mo.
Graceful transformation. Soften your heart and find your flow. Ayan. So, magkakaroon ka ng maayos na pagbabago. Like, graceful siya. Hindi siya ganun ka chaotic. May proseso. May awareness na, okay, itong pinagdadaanan ko ay pagbabago. Kasi yung iba, wala silang awareness na may nagbabago sa buhay niya or part na yun ng pagbabago. Kaya pinipilit pa rin, no, yung mga bagay na hindi na nagsiserve sa highest good nila. But for some of you, you are aware na nag-undergo ka ng pagbabago, proseso ng pagbabago, whether this is a relationship, career, business mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.